ang mga hayop na talagang ingat na ingat tayo sa paligid nila. Bawal mag-ingay, bawal din silang hawakan, bawal din kunan ng flash photography. Kami dito sa among gagmasan guys, oh. Kaya marami ang umalma sa videong ito. Guys, dami guys. Yeah. Isang content creator may hawak-hawak na tarsier. Tuwa ka mo. Ako ano isa. Ako ano isa. Ako ano. Ang isa namang tarsier na nakakapit sa halaman, kanila ring napagdiskitahan. Smile baby! Smile! Smile baby! Ang komento ng publiko, pinaglaruan ang mga Philippine tarsier. Bagay na bawal. Unta, wala lagi tandog ang tarsier kay dali lang mas test ang tarsier. Smile baby! Smile! Naugot ko atong vlogger nga nagkuha sang tarsier. Ilahang gibugal-bugalan ba? Wala nila dapat gialag, babayan lang nila sa puno sa kahoy. Dapat mapuntahan sa Mindanao para maparusahan. Smile! Sino ang hindi manlalaki ang mata sa isyong ito? Marami niyan sa Bohol at kahit pala sa South Cotabato sa Mindanao, kung saan may dalawang tarsier na inuwi ng dalawang vloggers. Tinutakti tuloy sila ng puna. Walang natuwa. Smile now, vlog now, kulong later. Pakialamero, hindi dapat ginagalaw ang mga tarsier. Dapat aksyonan agad yan ng DENR. Ang mga tarsier kasi napaka-sensitibong hayop. Ang mga tarsiers natin, requirement nila para mabuhay ay isang malaking area kung saan makakatalon sila at makakahanap ng pagkain. Kung sila ay confine mo sa isang maliit na space, mahihirapan silang gumalaw. Hindi yun natural. At nito lang Huwebes, formal na nilang sinampahan ng kaso sina Ryan. Ang nakita namin sa nangyari is violation of Section 27 of RA 9147, the Wildlife Act. Kasi may maltreatment nga at saka may possession. Ang penalty, it's a range between 1 month and 1 day to 6 months. Plus, a fine of 5,000 to 50,000.